Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Ngayon nga ay hiniring muli ang kaso nga ni General Katapang tungkol di umano sa kaso ni Kataroha na ito. Dahil nga sa mga kababalagan ay talagang hindi nga pinapakawalan si Katapang na ito. Matapos nga ipinagtanggol ng kanyang mga protektor na talagang mga pulpolitiko na ganib din sa kapangyarihan ay muli nga binuksan ang kaso ni Kataroha na ito kung bakit nga ba ito nagkaganito sa Bucor Bilibid at linaglag nga si Katapang na ito. Makikita natin ang mga kabalbalan na ginagawa mismo sa loob ng Bucor Bilibid na tila wala na nga talagang magandang nangyayari doon at doon pa mismo nanggagaling ang mga pulburon at mergy. Kaya naman dapat talagang parusahan itong si Katapang na ito. Makikita natin na pinagbabawal ngang pumasok ang mga investigador sa loob mismo ng Bucor Bilibid. Makikita natin na talagang matataas nga ang protektor nito dahil talagang may kapit. Dahil kung wala talaga itong tinatago sa Bucor Bilibid ay talagang maiimbestigahan nga lahat. Kaya naman talagang hindi nga rin pinalagpas ang mga security guard na nakabantay sa Bucor Bilibid sa Senado at talagang iniimbestigahan nga ni Senador Tolentino. Dito nga natin makikita na hindi nga sila makakatakas sa mga anomalya na ginagawa nila sa Bucor mismo. Kaya ngayon ay hustisya ang labanan dito para naman hindi kawawa ang taong bayan at mga kabataan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nangyari sa nakatakas po to si Kataroha, ma-stricto na po kami sa pagkokolekta ng garbage truck, fire truck, ambulances kasi nga po wala na po tayong ngayon po ang sigarilyo po ngayon doon 7,000 na isang pakete. Pero may nakakalusot po ang isang stick 70 pesos na po ngayon kasi talagang napakahirap na ng supply. And then of course yung drugs po, tuloy-tuloy po kami nagpapadrug test sa mga PDL at may nahuhuli pa rin naman Ang po kami. Ang sigarilyo ho, kontrabando? Opo, bawal po yung sigarilyo kasi hindi na nga po sila kumakain ng maayos. May nagbe-vape ho? Vape? Wala pong vape. Pero nung rin, unang ratsada po namin, marami po kami nahuli. Nung pag-upo ko po, marami nakuha na vape. Kontrabando rin. Kontrabando po. Kasi pwede pong lagyan nyo ng marijuana, doon na yung magiging nila. And then of course, yung yung guarding system, dinoble na po namin yung guards. Inutos ko na lahat ng lalaki na nagtatrabaho sa opisina, i-relieve muna sa trabaho, i-assign sa maximum compound. And then marami na rin po kaming ginawang mga quick wins. Pero ina-admit ko, baka nasobrahan ako ng pagmamalasakit sa mga PDL natin, kaya naman po naabuso nila yung ating pagmamalasakit sa kanila. Dumating po ng punto talagang kailangan pong baklasin talaga yung mga kubol nila, wala silang privacy, pero pagagawan po natin sila na sabi nga po ni Senator Robin, wag ko raw puputulin yung conjugal visit at family visit. So tuloy-tuloy pa rin naman po yun. At yung sinasabi nyo rin po na dapat si General 3 steps ahead, yung idalaw po na sinasabi nyo na iniwalay ko na po yung mga isang lugar na lang po yung idalaw na laptop at litaw na po ngayon yung mga kung mga silid nila o cubicle nila, kitang-kita na po, palalagyan na rin po ng CCTV para sa ganon kahit nandun sila sa loob ng mga kwarto nila, nakikita po sila. And then of course, meron na po kong dinevelop na 5-year development plan. I-submit ko na po kay Secretary Boyeng Rimulya at for approval po niya.
And then, of course, hindi naman po natatapos yan dahil malaki po ang nakaatang na problema o challenges pa sa Bucor kasi bukod sa 13 o 15 regions po tayo, meron lang po kaming kulungan na 7. So, meron pang 6 na lalagyan ng region at ang balak po talaga namin, umalis na rin dyan sa Muntinlupa dahil napaikutan na po kami ng mga mayayaman na subdivision, nagiging worry po nila dahil anytime na magkaroon ng konting paggulo sa loob, nababagabag po sila. So dumating na po talaga ang punto na kailangan umalis na rin po kami dyan. Kaya't naghahanap po kami ng lilipatan north of Metro Manila and south of Metro Manila na hindi tawid dagat. Kasi po ngayon, ang nililipat namin sa Iwahig, bagamat napakalaking lugar yan, 28,000, malayo po ang kung tiga Metro Manila ka o tiga Ilocos region ka, malayo ang magiging bisitahan. So yung Sa pulisiyang iyong nilalatag ngayon, yung distansya ay nagsisilbing balakid dahil sa iyong pagtitimbang ng kung sino ang mas bibigyan ng pabor, yung karapatan ng mga kamag-anak na bumisita sa mga PDLs as against yung sa karapatan naman ng mga nasa labas na lipunan na maging secured at may kapanatagan ng loob, lumalabas sa pulisiya mong nilalahad na mas matimbang itong pagbisita kaysa doon sa kapanatagan, peace of mind noong mga nasa labas ng preso. Ganun ba, General? Mahirap timbangin yan. Tinitimbang po maigi, kaya may mga sumusulat sa akin na, Sir, wag mo niyo pong ilipat yung aming kamag-anak kasi kami tiga Ilocos. Kung dadalhin niyo po sa Palawan, napakalayo po. Kaya po, ina-assess pong maigi. Pero kung wala naman po siyang dalaw for the longest time, nararapat lang. Pwede siyang mailipat sa ibang lugar na hindi naman malayo dahil hindi naman siya, wala nang malayo, malapit na lugar dahil hindi naman siya po nabibisita. Ito na po ang buod ng aking report. Nagsubmit na po ako sa opisina nyo at nagsasubmit rin po ako kay lahat ng mga members po ng committee. I hope na maintindihan nyo po yung malaking sitwasyon na iminana ko dito. Pero hindi po ako nawawalan ng lakas ng loob dahil alam ko kasama namin kayo at tutulong po kayo sa amin. Dahil kayo na rin po ang nagpasa ng batas na yan, umaasa po kami na bibigyan nyo naman po ng konting lakas at para ma-implement po yung batas na ginawa ninyo. Dahil 2 pong batas ang ginawa nyo sa Senado. Unang-una, RA 10575 na sabi nyo, regionalization, at yung RA 119228 na sinabi nyo, magpatayo kayo ng supermax para yung mga drug lord, lahat ng masasamang tao, dadalhin nyo sa supermax para hindi po makagulo sa ating bayan. Yun lamang po at maraming salamat po. Yung sa supermax, ang ayon ka doon. Ang problema lang, walang pera pa. Opo, sangayon po. Actually po, na-implement na po yan. Pakonti-konti, kung may pera po akong natatabi, katulad po yung nilipat ko yung mga drug lord sa Mindoro, po, nailipat ko po 500 na mga drug lords. So, malaking bagay po yun. Malaking bagay po kasi madidis pa nilang mga organisasyon at mga plano nilang maglipat ng mga drugs. Sa ngayon po, maging ang committee ito ay naguguluhan sa iba't ibang bersyon na lumalabas. At itating ng Cogeo, Antipolo, nakapunta ng Angono. Pangalawang bersyon, pagkatapos ng pagdinig ng siya ay yung unang pagdinig kasi wala pa siya, nasa labas pa siya. Kung nasaan man siya, siya lang nakakaalam pa noon. Yung pangalawang pagdinig, ito na yung sinabi naman niya, na siya ay sumakay sa ilalim ng truck at siya ay lumabas, suot yung orange t-shirt, bumaba ng C6, naglakad muli, nakarating ng lalawigan ng Rizal.
Pangatlong pinag-uusapan natin dito, yung petsa. Yung unang sinabi, nakalabas siya ng 14, 15 ng Hulyo, taong pangkasalukuyan. Pangalawa, yung sa sinasabi na niya ay July 6. Na ngayon, nakita ko yung report habang ikaw ay nagpipresent kanina, ang sinasabing version ngayon na lumalabas, sang-ayon na rin sa mga sinumpaang salaysay ng nilalaman ng Board of Inquiry report ay July 14. Pangapat, na gusto nating malaman tamang bersyon, ang sinabi niya doon sa reenactment natin ay sumuot siya doon sa may compartment malapit sa propeller sa ilalim ng truck pagdaan ng L300 na Kiko King ba yun? Anong pangalan nung? Mang Kiko. At sinabayan niya, pumasok siya, nakalabas. Ang sabi niya, walang salamin sa ilalim ng truck para siya ay masilip. Sa dami-dami na nabasa kong salaysay, merong mga Bucor guards na nagsasabi, gumamit sila ng salamin. Merong Bucor guards na sinasabing, hindi sila gumamit ng salamin. Meron namang CCTV footages na di umano. Sana maipakita nyo ngayon, maipakita nyo sa committee ito na nagpapatunay na wala talagang under chassis mirror. So sa lahat ng bersyong ito ay talagang napakagulo at masalimuot. Sa salita na rin ni Michael Cataroha ay mahiwaga. Yung po yung ating hihimayin ngayon kung sino ba ang nagsasabi ng totoo. I understand from the committee secretary, kasi kanina, 2 lang po yung nanumpa, na karamihan po dito sa part ng Board of Inquiry report, which was furnished this committee. For instance, the sworn statements coming from Ronaldin Alfaro, PDL Kiambao, PDL Dillera, kasabay na rin po yung CO2. Ano ba ibig sabihin ng CO2? Correctional Officer 2 Jimenez, Correctional Officer 2 Emily Espidilla, Correctional Officer, and so on and so forth. Ay karamihan po ay wala dito. Meron pang isang salaysay dito na hindi rin pinanumpaan. Tama ba yon, Comsec? Hindi naimbitahan itong mga nilalaman ng Board of Inquiry report. So wala dito yung nakatalaga doon na tama-tama doon sa pagtakas ni Cataroha, eksaktong nakalib naman siya. Nakalib siya simula na wala si Cataroha at nung bumalik siya, doon din yung pagtapos ng kanyang leave of absence. So wala dito si Darwin Madarcos, si Chief Inspector Darwin Madarcos. Nandito rin kaya si Chief Inspector Purificación Hari. Ayun. Nanumpa ka na, ma'am? I think you should be seated here. Pwedeng bigyan pa natin ng isang upuan. You're a vital cog of this report. At siguro kung naandito si CO2 Silverio Combate. CO2 Silverio Combate. Wala. Nandito po ba si CO1 Guain Abante at CO1 James Antaran? Andito ka? Landa kayong dalawa. Lumapit-lapit na lang kayo doon sa likod. Mahalaga rin po yung inyong salay. Sigurado ito. Si PDL Quirino de la Cruz. Nandito siya. PDL to eh. Kasi lahat yung sinabi ni Cataroha, pinabubulaan na naman ni PDL de la Cruz. Ang sabi ni PDL de la Cruz ay bukod doon sa merong salamin, ay meron din ginamit na K9 sa ilalim ng truck. So, Comsec, hindi nyo naimbitahan si PDL Quirino de la Cruz. So lahat ng ito ay magpapakita ng iba't ibang
salaysay, conflicting, and perhaps inconsistent at the first glance to this committee. Nandito po ba si CO1 Jefferson Agnas? Wala rin. Yun lamang yung nabanggit ko. What about CO1 Hawk Joko Marapaw? Wala rin. CO1 Arian Villar. Lapit ka rin dito. Humilera ka na doon sa dalawa. What about CO1 Nico Namuko? Sumilera ka na rin doon sa PDL Jefferson Flores. Nandito? Wala. Iba naman itong sinasabi ni PDL Flores. Ang sabi niya, yun na rin ng truck ay hindi taga Bucor, PDL na rin ang pumunta sa ilalim. Ay lalong gumulo itong istorya nito. Wala dito si PDL Silvestre, Jefferson Flores. Ang nag-inspeksyon ng truck sa Gate 4 ay PDL din. Ay, ibang usapan na yon kasi ng bagong 300 tao galing sa ibang lugar para palitan yung 700 na tao. Ay hindi po kakayanin ng 300 na palitan yung 700. Kulang nga. Kaya lumalabas dito, napakaraming undermanned instances na kulang yung bantay. Kasi inalis mo yung 700, pinalit mo yung 300. Wala, sa kalahati yon 350. So baka ito yung tinutukoy ni PDL Jefferson na siya na rin daw po ang sumuot sa ilalim ng truck para mag-check. So, lahat pong ito pag-uusapan natin ngayon. Comsec, can I have the names that I have just mentioned and please administer the oath. Pati si Ma'am Hari. Pakikuha lang yung pangalan at paki-administer yung oath. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Mr. Chair, the oath has been administered. Simulan po natin. Salamat. Umupo kayo. Balikan natin po yung, hindi ko alam, sa dami nyo kung saan ako magsisimula ngayon. Very juicy po lahat itong mga state. Ano ngayon si Michael Cataroha. May ginamit ba ang salamin sa iyo natatandaan? Paki-open ng microphone. Wala po. Walang ginamit na salamin. Opo. Paano man nasabing walang ginamit na salamin? Nagtatago ka dun sa ka ba nakatingin? Sa baba po. Sa lupa po. Sa lupa, sa kalsada? Opo. Kung meron po silang ilamit, makiikap po nila ako sa ilalim. Hindi ko maintindihan. Kung meron po silang ilamit na salamin, makiikap po nila ako sa ilalim. Makikita ka. Gusto ko ipakita yung larawan na kuha ko sarili sa cellphone ko. Pakita natin. Technical. Ako na yung photographer dyan. Nung reenactment, kumuha ko ng larawan. Can we, flash that? Yun. Can you enlarge? Pwedeng, pinaliit nyo pa. Hindi yan. yung naunang litrato. Tingnan mo, balik natin doon. Yung sa pinakita mo naka-side view siya. Paano mo yung una. Yan. Saan ka nakatingin? Sa karsada o sa taas? Yan ba yung baba o langit yung titingnan mo? Yung sa baba po yun. Sa baba yan? Opo. Pakita yung pangalawang larawan. Next slide. Ano yung kinakapitan mo? Propeller? Chassis po. Ha? Chassis. Chassis. Hindi, mainit. Hindi po. Pero nung lumabas ka sa truck, sabi mo, ang sakit ng likod mo, tapos ang init. Di ba? Kumama po sa bakal yung liit po eh. Okay lang yung bakal, hindi na init. Hindi po. Kahit walang gloves. Opo. Okay. Pangatlong larawan.
Ito na yung kuha ko ng litrato eh. Ayan. Hindi ako kumuha niyan. Isa pa, yung isa. Yan, ako yung kumuha nito. Ito yung gamit yung salamin, under chassis mirror, kitang-kita pag naka-orange. Opo. So walang ginamit na salamin. Wala po. Pinaninindigan mo yon. Opo. Pero yung mga dati may ginagamit. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Opo. Okay, malalaman natin mamaya yan. Balikan ko si si Edmond Pangilinan, nandito ba? Wala. Comsec, akin na yung listahan ng kinukuha kong pangalan. Si Otto Kalalin. Si Otto Kalalin. Wala dito? Si Otto Dawdawon. Taas ang kamay? Wala rin. Akala ko nandiyan kanina. Si Otto Arian Joy Villar. Ayun. Pwedeng pakabigyan ng mikropono si Otto Villar. Paano yan? Si Owan pala, si Owan Arian Joy Villar. Si Owan Arian Villar. Gumamit ng salamin o wala? Sa ano po namin, sa during daily routine po, Your Honor, na pag Well mga kaibigan, dito nga natin makikita kung gaano nga katapang si Senador Tolentino nagisahin si Katapang, si Kataroha at ibang mga opisyales sa Bucor Bilibid tungkol di umano ito sa mga kontrabandon, mga illegal na materyales na nakapasok mismo sa Bucor Bilibid. Ang malaking katanungan kasi rito, bakit nakapasok at bakit nakatakas talaga itong si Kataroha na ito? Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.